May mga gabing tahimik pero mabigat. Mga panahong akala mo'y ikaw lang ang lumalaban sa mundo. Hanggang sa isang araw, may darating na taong babasagin ang katahimikan, yayakap sa iyong sugatang puso at ipaparamdam na hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung ikaw ay isang single parent, isang taong muling natutong magmahal, o simpleng nakakaranas ng parehong tibok ng puso, siguradong may bahagi ng kwentong ito na tatama sa iyo. Kaya ihanda ang sarili sa isang journey ng dalawang single dads, mula sa pagkakaibigan patungo sa isang relasyong hindi nila inakala pero matagal na nilang kailangan. At bago tayo magsimula, isang mainit na shoutout kay Arman Binobo mula Iloilo. Salamat sa patuloy na pakikinig at suporta sa ating mga kwento. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng M2M Desires. At kung may kakilala ka na dapat makarinig ng ganitong kwento, i-share mo na rin sa kanila. Hi Kuya Will, ako nga pala si Mark, 34, taga Cavite. Single dad na 3 taon nang mag-isa sa buhay. Simula nang iniwan ako ng asawa ko para sumama sa ibang lalaki sa ibang bansa. Anak ko na lang talaga ang sentro ng mundo ko. Wala nang iba. Hindi ko na ikwento yung buong detalye ng paghihiwalay namin. Basta ang malinaw sa akin, mula noon, ako na ang nanay at tatay para sa anak kong si Ira, na ngayon ay 7 na. Gabi-gabi, kapag tulog na si Ira, nakaupo lang ako sa sofa. Minsan, may hawak na kape, minsan tubig lang. Pero lagi akong nag-iisip, paano ko siya mapapalaki ng maayos? Paano ko mapupunan yung kakulangan ng isang buo at masayang pamilya? Hindi madali, Kuya Will. Minsan gusto ko na lang sumuko, pero wala naman akong pwedeng takbuhan. Wala akong choice. Kailangan ko maging provider, protector, at comfort niya sa lahat ng oras. Tapos isang araw, dumating si Leo sa picture. Siya yung bagong daddy na lagi kong nakakasabay maghatid ng anak sa school. Tahimik lang siya noong una, parang tipong hindi pala kaibigan. Lagi siyang nakaitim na cap, may bit-bit na kulay blue na tumbler at baon sa Tupperware. Anak niya si Gab, kaklase ni Ira sa grade 1 Sampaguita. Sa mga unang linggo, ngitian lang kami. Yung tipong magkakasalubong sa parking, konting ngiti, konting wave. Pareho lang kaming mukhang pagod tuwing umaga. Parehong nagmamadali para hindi malate sa trabaho. Pero isang araw, nagka-emergency yung teacher nila at na-late pumasok. Naiwan kaming mga magulang sa labas ng classroom, naghihintay habang yung mga bata sa loob nagkukulitan. Kaming dalawa, nakatayo lang sa gilid, parehong walang masabi. Bigla siyang nagsalita. Single dad ka rin? Tanong niya. Nakatingin sa mga bata pero ramdam kong sa akin din nakatuon yung tanong. Medyo nabigla ako pero sumagot ako. Oo, ikaw din. Tumango lang siya. Simple, walang drama. Pero may bigat. Parang may na-unlock na pinto sa pagitan namin. Yung tipong sa isang saglit, alam na naming pareho yung pakiramdam. Yung magising araw-araw na wala kang partner sa tabi mo, pero kailangan mong maging matatag para sa anak mo. At doon, Kuya Will, nagsimula lahat sa isang simpleng tanong na iyon. Kuya Will, sa mga sumunod na araw, napansin ko na halos pareho pala kami ng routine ni Leo. Alas 7:30 ng umaga drop-off, alas 4:30 ng hapon pick-up. Para bang sinadya ng tadhana na magtagpo kami lagi. At sa pagitan ng mga oras na yon,
Minsan ay napapadpad kami pareho sa maliit na karinderya sa tapat ng school. Si Aling Nena ang may-ari, 3 mesa lang ang meron. Pero panalo talaga sa aroma ang kape at ang masarap na pandesal. Doon kami unang nagka-real talk. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga anak namin, sa hirap mag-grocery habang kasama ang bata, sa mga homework na minsan pati kami nahihirapan sagutin, at sa mga gabi na gusto mo na lang umiyak sa pagod pero kailangan mong magpakatatag kasi wala nang iba para sa kanila kundi ikaw. Sabi ko sa kanya habang hinahalo ko ang asukal sa kape. Hindi ko akalain may ibang lalaki rin palang ganito. Napangiti siya at sumagot, akala ko ako lang. Akala ko weird ako kasi nag-i-enjoy ako mag-braid sa buhok ni Gab. Natawa ako. Nag-practice din ako mag-ponytail para kay Ira. Graduate ako sa YouTube University. At doon ko mas nakilala si Leo. Hindi lang bilang isa pang magulang, kundi bilang isang mabuting tao. Pareho kaming lalaki, pero parehong pagod. Parehong may pangarap para sa mga anak namin, at parehong may takot na baka may pagkukulang kami bilang magulang. May mga araw na tungkol lang sa trabaho ang kwentuhan namin. Ako sa IT company, siya sa logistics. May mga araw na parenting hacks ang pinag-uusapan namin. At may mga araw na tahimik lang kaming magkasabay magkape. Walang salita pero walang awkwardness. Yung tipong kaya mong maging tahimik dahil komportable ka sa presensya ng isa't isa. At sa mga umagang yon, Kuya Will, parang unti-unting nagiging parte na ng araw ko si Leo. Pagdating ng Oktubre, nag-imbita si Leo sa birthday ni Gab. Sabi niya pa, wala naman kaming ibang kakilala dito. Kayo lang ni Ira ang friends namin. Doon ko unang nakita ang bahay nila. Simple lang, 2 bedroom sa isang tahimik na subdivision. Maayos, malinis, at halatang pinaghihirapan niyang alagaan. Pagpasok mo sa sala, mapapansin mo agad ang mga family pictures. Pero sa mga recent photos, wala na yung nanay ni Gab. Doon ko lalo naramdaman, siya lang talaga ang gumagalaw sa lahat, mula pagluluto, paglilinis, hanggang sa pag-organize ng party. Simple lang ang handaan, spaghetti, fried chicken, at cake mula Red Ribbon. Pero ramdam mo yung effort sa bawat detalye, mula sa Spider-Man theme na decorations hanggang sa eksaktong flavor ng ice cream na paborito ni Gab. Habang naglalaro ang mga bata sa kwarto, kami ni Leo naiwan sa sala. Nagbukas siya ng 2 bote ng beer, hindi para malasing, kundi para lang may kasamang kwento. Tapos, habang nakatingin siya sa kisame, bigla niyang binitiwan yung kwento na ramdam kong mabigat para sa kanya. Naalala ko pa nung iniwan kami ng nanay ni Gab. Mga 2 taon na rin. Umuwi ako galing work, tapos wala na yung mga gamit nila. May iniwang sulat sa lamesa, at yun na yun. Tapos natahimik siya. Hindi ko alam kung anong tamang sasabihin. Hindi ako counselor. Hindi rin ako sanay sa mga ganyang usapan. Pero ang nasabi ko lang, di mo kailangan magpaliwanag sa akin. Gets ko. Tumingin siya sa akin, seryoso. Pero may bahid ng pasasalamat sa mga mata. Buti na lang andyan ka. At sa loob-loob ko, buti na lang andyan din siya. Kasi simula nung nakilala ko si Leo, hindi na ganun kabigat yung mga tahimik na gabi. Hindi na ako yung dating Mark na sanay mag-isa. Kasi ngayon, may isa na ring tao na nakakaintindi sa akin nang hindi ko na kailangang magpaliwanag. Kuya Will, dumating kami sa point na halos araw-araw na kaming magkasama ni Leo. Hindi lang sa school, pati weekends, nagkakaplano kami ng family day para sa mga bata. Minsan swimming sa Splash Island, minsan picnic sa Tagaytay, o kahit sa mall lang para mag-arcade.
At sa pagitan ng mga lakad na yon, nakagawian na rin naming mag-text gabi-gabi. Minsan, simpleng kwento lang kung ano ang ulam, kung natapos ba ng anak ang assignment, o kung okay ba ang panahon bukas. Mga bagay na dati, wala akong napagbabahaginan. Isang gabi, mga pasado 10:00, bigla siyang nag-text. "Pwede ba akong pumunta sa inyo?" Nagulat ako. Hindi kasi iyon usual. "Oo naman," sagot ko. "May nangyari ba?" "Wala. Gusto ko lang makausap ka." Mga 30 minutos lang, dumating na siya. Tulog na si Ira noon kaya sa sala kami naupo. Tahimik siya, nakayuko. Nakatitig lang sa sahig. "Okay ka lang? Gusto mo ng kape?" Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tapos bigla na lang tumulo yung luha niya. Hindi yung hagulgol, kundi yung tahimik na iyak na mas mabigat pa minsan pakinggan. Hinayaan ko lang siya. Walang tanong, walang pangungulit. Kumuha lang ako ng tissue at iniabot sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, saka siya nagsalita. "May job offer ako sa Cebu," sabi niya. "Mas malaki ang sahod. Mas maganda para sa future ni Gab." "Oh," yun lang ang nasabi ko. "Pero ayoko umalis." "Bakit?" tanong ko. Tumingin siya diretso sa akin. "Kasi nandito kayo." At doon, Kuya Will, parang may kumalabit sa puso ko. Doon ko na-realize na hindi lang pala siya kaibigan para sa akin. Na kung aalis siya, may parte ng buhay ko na mawawala. Yung parte na ngayon ko lang naramdaman sa tagal kong mag-isa. Hinawakan ko ang balikat niya at mahina akong sinabi, "Leo, hindi mo kailangang maging matapang palagi. Hindi mo kailangang magdesisyon mag-isa. Pero kailangan ko mag-isip ng maayos para kay Gab. Alam ko," sabi ko, "pero pwede mo ring isama sa desisyon kung ano ang magpapasaya sa inyo. Hindi lang sa pera, kundi pati sa puso." At yon, Kuya Will, ang unang beses na nakita ko siyang maging ganun ka-vulnerable sa harap ko. At iyon din ang unang gabi na malinaw sa akin na mahal ko na siya. Kuya Will, matapos yung gabing umiyak siya sa harap ko, bigla siyang nawala sa eksena. Ilang araw na halos wala akong naririnig mula sa kanya. Nakasi-inzone lang ang mga messages ko. Sa school, nagkakatinginan at nagngingitian lang kami. Pero wala na yung dati naming kape sa karinderya. Hindi ko maiwasang mag-isip. Baka mali yung ginawa ko. Baka nabigla siya sa sinabi ko. O baka naramdaman niya na may ibang intention ako. At siya naman, kaibigan lang talaga ang tingin sa akin. 3 gabi akong nahihirapan makatulog. Napapansin na nga ni Ira. "Daddy, bakit hindi na tayo nagkikita ni Daddy Leo?" tanong niya minsan. "Busy lang siguro siya sa work," sagot ko. Pero miss mo na siya? Hindi ko nasagot agad pero sa loob-loob ko, oo, miss ko siya. Hanggang sa isang Biyernes hapon, muli siyang nagpakita. Nasa gate kami ng school, naghihintay sa dismissal. Pareho kaming walang pasok noon kaya sabay kaming sumundo sa mga anak namin. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko sa waiting area habang pinapanood naming maglaro ang mga anak namin sa playground. Matagal kaming tahimik, parang walang gustong magsimula. Hanggang sa, after mga 10 minuto, siya na ang unang nagsalita. "Sorry, nabigla lang ako." "Okay lang," sagot ko. Kahit deep inside, hindi talaga okay. Kasi sa loob ng 3 araw na hindi kami nag-usap, iniisip ko kung tuluyan na bang mawawala yung friendship na binuo namin. Tahimik ulit saglit. Tapos bigla niyang sinabi, "Mark, natatakot ako. Pero gusto rin kitang subukan. Kahit hindi ko pa alam kung anong meron sa atin." Para bang tumigil sandali yung puso ko. Tapos nagpatuloy na parang doble ang tibok. "Ano ibig mong sabihin?" tanong ko. "Kahit sa totoo lang, alam ko na." "Alam mo na," sagot niya. Sabay tingin diretso sa akin. "Hindi na tayo basta friends, di ba?" Tumango ako.
Hindi na. Pero complicated to. May mga anak tayo. May mga tao na magjo-judge. May mga tanong na hindi natin agad masasagot. Alam ko, sagot ko. Pero gusto mo rin ba? Tanong niya. Kita ko sa mga mata niya yung takot, pero may kasamang pag-asa. Tumingin ako pabalik. Oo. At doon, Kuya Will, nagsimula ang lahat. Kuya Will, hindi naman agad naging kami ni Leo. Pero unti-unti, naramdaman kong may nagbabago. Mas mahigpit na yung yakap kapag magkikita kami. Mas matagal na yung tinginan, parang may sinasabi kahit walang salita. Nagkaroon ng mga stolen moments, hawak sa kamay habang naglalakad sa mall, yakap mula sa likod habang naglalaba, at yung biglang pag-abot ng jacket kapag malamig ang hangin. May mga gabing nauuwi kami sa sofa, magkatabi, nanonood ng Netflix pagkatapos matulog ang mga bata. Walang nangyayari kasi pareho naming gustong maging maayos ang lahat. Gusto naming siguraduhin na yung susunod na hakbang ay dahil ready kami, hindi lang dahil sa lungkot o convenience. Pero, Kuya Will, ang hirap itago ng nararamdaman. Minsan, habang naglalaro ang mga bata sa park, nakikita ko si Leo na tumatawa sa kalokohan ni Gab. Tapos bigla siyang titingin sa akin. At doon niya makikitang nakatitig na ako sa kanya. Ngingiti siya. At syempre, ngingiti rin ako. May hawak sa braso kapag may sinasabi siya. May hawak sa kamay habang naglalakad. May yakap sa likod habang nagkakape sa kusina. Mga simpleng kilos na hindi mo naman basta gagawin sa isang regular na kaibigan. At sa bawat simpleng haplos, may kilig na parang bumabalik ka sa pagiging teenager. Yung tipong kinikilig sa crush mo. Pero mas mature ngayon kasi alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng commitment. At kung gaano kahalaga ang bawat hawak at tingin. Isang gabi, nag-sleepover si Gab sa bahay namin dahil may overnight shift si Leo. Habang nag-aayos kami ni Eira ng extra mattress sa sala, bigla siyang nagtanong, "Daddy, kayo na po ba ni Daddy Leo?" Natigil ako sa pag-aayos ng unan. Napalingon ako sa kanya. "Bakit mo naisip yan, baby?" Kasi masaya ka kapag kasama siya, tapos parang love mo siya. Yung tipong ginagawa mo rin kay Mommy dati. Kinabahan ako. Hindi pa kami handa magpaliwanag sa mga bata. Hindi pa rin namin alam kung paano sisimulan. Pero naisip ko, siguro mas mabuting maging totoo. Basta ang paliwanag ay ayon sa edad nila. "Ira, gusto mo ba si Daddy Leo?" "Oo, mabait siya." Tapos pinapakinggan niya ako. At ginawa niya pa yung paper crown ko last time. Si Gab, gusto mo ba siya?" "Oo naman, parang kuya ko na siya." Tumango ako. "Baby, hindi pa namin alam kung ano ang mangyayari sa amin ni Daddy Leo. Pero masaya kami kapag kasama namin kayo. Okay lang ba sa'yo yon?" Tumango siya ng mabilis. "Basta hindi ka na po malungkot. Kasi dati, lagi kayong sad. Pero ngayon, lagi na kayong tumatawa." Doon ako napaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil na-realize ko na nakikita pala ng mga bata ang lahat. At alam nila kapag mas masaya kami. Pagdating ng weekend, naikwento ko kay Leo yung usapan namin ni Ira. Ngumiti siya at sinabing halos pareho rin daw ang sinabi sa kanya ni Gab. "Daddy, bakit lagi ka na ngayon masaya?" "Masaya lang ako na may friends tayo." "Friends lang? Parang may crush ka po kay Daddy Mark." Pareho kaming natawa. Mas observant pala ang mga bata kaysa sa inaakala namin. Hindi madali mag-come out sa mga tao, lalo na sa sitwasyon namin. Hindi lang kasi simpleng bachelorhood ang nakataya. May mga anak kaming umaasa sa amin at may reputasyon kaming kailangang ingatan. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa kapakanan ng mga bata.
Pero darating talaga yung oras na kailangan mo ring maging totoo. Nagsimula kami sa pinakamalapit, mga kapatid, magulang, at ilang magulang sa school na matagal na naming kaibigan. Siyempre, halo-halo ang naging reaksyon. Si ate, parang hindi na rin masyadong nagulat. Sabi niya, napansin ko naman na iba ang aura mo nitong mga huling buwan. Mas masaya ka. Si mama, medyo nag-aalala pa noong una. Anak, sigurado ka ba? Baka naman nalilito ka lang. Saglit akong natahimik bago sumagot. Ma, 3 buwan na kaming ganito. Hindi to kalituhan. Nang tuluyan na nilang makilala si Leo, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Nakita nila kung gaano siya kabuting tao, kung paano niya ako mahal, at kung gaano rin niya kamahal si Ira. Sa school naman, may ilang natahimik ng malaman at meron ding kumontra. May nagsabi pa nga na baka mas mabuting lumipat na lang kami ng school. Pero mas marami ang natuwa at nagsabing, kayo pala yung perfect team sa PTA meeting. Akala nga namin mag-co-chair kayo kasi sobra kayong coordinated. May isa pang teacher na ngumiti at nagsabi, I'm happy for you both. Nakikita namin na mas masaya na sina Ira at Gab ngayon. Doon ko tuluyang na-realize, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang pagmamahal mo. Kapag totoo, mas marami ang makakaunawa kaysa sa maghuhusga. Hindi lahat ng araw ay masaya. May mga araw din na mabigat. At minsan, kahit maliit na bagay, nagiging malaking away. Nag-umpisa lang sa simpleng problema sa schedule ng pick-up ng mga bata. Ako, may importanteng meeting. Siya may overtime. Wala kaming backup. Dapat simpleng coordination lang, pero lumaki ng lumaki hanggang naging tungkol na sa commitment, priorities, at kung sino ang mas present sa relationship. Feeling mo ba pag convenient lang sa'yo, tsaka ka lang magiging available? Tanong niya, halatang may tampo. Leo, hindi ganun. Alam mo namang important yung meeting na to. Important din si Gab. Hindi ko sinabing hindi. Hanggang sa may mga nasabi kaming parehong mabibigat at masakit. Mga salitang alam naming hindi na mababawi. Sa huli, sabi niya, ayoko na. Pagod na akong mag-adjust. At ako naman, kahit gusto kong magmakaawa, sagot ko lang ay, sige, kung yun ang gusto mo. Ilang araw kaming hindi nagkita. Ang hirap. Parang may kulang sa bawat araw. Napansin na rin ni Ira. Daddy, bakit hindi na tayo nakakasama kay Daddy Leo? May ginagawa lang siya, baby. Nag-away ba kayo? Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Ayoko siyang idamay sa bigat ng problema namin. Grown up things lang, baby. Hindi mo na kailangang mag-worry. Pero ako, worried na worried. Naisip ko, baka ganito lang talaga kami. Baka mas madali kung magkaibigan na lang kami kaysa magsugal sa isang relasyon na maraming komplikasyon. Hanggang sa isang Biyernes gabi, mga 8:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Si Leo. Bit-bit si Gab at isang envelope. Bago pa ako makapagsalita, sabi niya agad, hindi ako sanay na wala ka. Ayoko na mag-isa. Binuksan ko ang envelope. Isang drawing, family picture naming 4. Ako, si Leo, sina Ira, at Gab. Sa baba, nakasulat sa handwriting ni Gab, my family. Ginawa ni Gab to kanina, sabi niya. Tinanong niya kung kailan kami babalik. Hindi ko alam ang isasagot. Pinaakyat ko muna ang mga bata sa kwarto para makapaglaro. Tapos umupo kami sa sala. Leo, sorry din. Hindi ko dapat sinabi yung mga salitang yun. Hindi, tama ka naman. Kailangan nating maging practical. May mga bata tayong kasama dito. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi tayo magwo-work. Tumango siya. Gusto ko pa rin to. Gusto ko pa rin tayo. Ako din. That night, nag-usap kami ng mahaba.
tungkol sa expectations, sa takot, sa mga bagay na hindi pwedeng bitawan. Pinag-usapan namin kung paano babalansehin ang pagiging magulang at pagiging partners. Nagkasundo kami sa mga bagay. Magkakaroon kami ng regular check-ins para mapag-usapan agad ang problema, hindi palalampasin. Kung may schedule conflicts, maghahanap kami ng solution together, hindi magtuturuan. Priority pa rin ang mga bata, pero hindi namin kalilimutan na alagaan ang relasyon namin. Kasi natutunan namin, happy parents make happy children. Ngayon, halos 1 taon na kaming officially together. Hindi perfect pero masaya. May mga araw na nakakapagod, may araw ng tampuhan, at may araw din na parang gusto nang sumuko. Pero ang pagkakaiba ngayon, hindi na namin kailangang harapin ang lahat mag-isa. Routine na namin ang weekend family time. Minsan simple lang, grocery tapos movie night sa sala. Minsan adventure, road trip papuntang Batangas para mag-beach o hiking sa Tagaytay habang hawak-hawak ang kamay at naka-backpack ang baon ng mga bata. Natuto kaming maging tunay na team sa homework, sa household chores, sa pagdidisiplina, sa pagbabayad ng bills. Hindi laging 50-50, minsan 70-30, minsan 20 hanggang 80. Depende sa sitwasyon. Pero palaging 100% effort mula sa aming dalawa. At ang mga bata, sobrang saya. Si Ira, may daddy figure na ulit. Si Gab, ewan ko kung bakit, pero mas komportable siyang mag-open up sa akin kaysa kay Leo. Para bang ako ang safe space niya sa mga feelings niya. Pareho silang may kuya o ate na kasama sa lahat ng kalokohan at kwento. Sa school, kami na yung kilalang tandem sa PTA meetings. Sanay na ang mga teachers sa setup namin. Pati principal, naging supportive. Siyempre, hindi mawawala ang mga judgmental. May mga relatives na hindi pa rin lubos na tanggap at may ilang kapitbahay na mahilig sa chismis. Pero natutunan naming dalawa. Hindi namin kailangan ang approval ng lahat. Ang kailangan lang namin, maging masaya, maging healthy ang mga bata, at maging matatag ang pundasyon ng pamilya na binubuo namin. Minsan tinatanong kami, paano kayo nagsimula? Sagot namin, sa gate ng school. 2 single dad na hirap sa takbo ng buhay tapos nagkita. Tapos na-realize namin na mas madali pala ang lahat kapag may kasama ka. Hindi kami nag-promise ng fairy tale ending. Hindi rin kami nag-promise na walang problema. Ang pinangako lang namin sa isa't isa ay simple, sabay tayo. Sa hirap, sa ginhawa, sa saya, sa lungkot. Sabay tayo sa pagpapalaki ng mga anak natin. Sabay tayo sa pagtanda. Sabay tayo sa bawat pagsubok na darating. Sabay tayo kahit saan, kahit kailan. At ngayon, masasabi ko, iyon ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya na nabuo namin. Kaya sa mga single parents na natatakot mag-take ng risk ulit sa love, minsan, ang pinaka-unexpected na tao ang magiging perfect fit sa puzzle ng buhay mo. Hindi mo kailangang mag-settle sa loneliness. Hindi mo kailangang isuko ang pagmamahal dahil lang complicated ang sitwasyon mo. Basta handa ka. Basta totoo ang intensyon mo. Basta willing kang magtrabaho para sa relasyon. Walang imposible. Sabay tayo sa journey na to. Minsan, sa gitna ng ingay at pagkabagabag ng mundo, tahimik na dumarating ang mga kwento. Mga kwento na pumupukaw sa puso, nagbibigay liwanag sa mga sulok ng ating kaluluwa na madilim at pagod na. Alam natin, hindi madali ang magmahal, lalo na kung dala natin ang mga sugat ng nakaraan.
ang mga takot na pumipigil sa atin na muling buksan ang puso. Pero kahit gaano man kabigat ang lahat, nananatili pa rin ang pag-ibig na handang sumilay, maghilom, at magbigay ng lakas sa ating mga pusong naghahanap ng pag-asa. Ang kwento ni Leo at Mark ay patunay na sa bawat yugto ng buhay, may pag-ibig na naghihintay. Hindi kailangan maging perpekto, kailangan lang maging totoo. Para sa mga single parent na natatakot sumubok ulit, tandaan nyo, nakikita ng mga anak ninyo ang tunay na saya sa puso ninyo, hindi ang mga maskarang pilit lang inilalagay. At sa mga ka-M2M desires sa LGBTQ+ community, huwag kayong matakot ipakita kung sino kayo. May mga taong naghihintay na mahalin kayo ng buong puso, eksaktong kung sino kayo. Ang pag-ibig, tulad ng ulan sa tagtuyot, ay dumarating ng hindi inaasahan, pero ramdam mo agad ang sigla at buhay na dala nito. Kaya ngayong gabi, sa mga nag-iisa, sa mga nagmumuni-muni sa dilim, pakinggan nyo ang tibok ng puso nyo. Bigyan nyo ng pagkakataon ng sarili nyo na muling magmahal, muling magpakatotoo, at muling yakapin ang tunay na ligaya. Hindi lang dahil deserve nyo, kundi dahil karapat dapat kayong mahalin. Maraming salamat sa pagtanggap sa M2M Desires. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. At syempre, i-comment ang inyong mga saloobin o sariling kwento. Dito sa M2M Desires, open kami sa boses ninyo. Mag-ingat kayo, mahalin nyo ang sarili nyo, at hanggang sa muli, good night mga ka-M2M Desires. Mahal namin kayo, at karapat dapat kayong mahalin ng buong puso.